Lumalala na ang problema ng Russia sa langis kasabay ng pagpapatupad ng mga hakbang na lalong ikinagagalit ng mga Russian. Sa pinakahuling ulat, isinara ng Russia ang 7 linya ng tren sa border ng Finland, Estonia at Latvia simula July 1. Ibig sabihin, hindi na maaring makalabas at makapasok ang sinumang tao, anumang uri ng sasakyan at kargamento sa nasabing mga border. Ang kautusan ay alinsunod sa kautusan na nilagdaan ni Russian Prime Minister Mikhail Mishustin kasabay ng pagpaparating ng kalatas sa kabisera ng Helsinki, Tallinn at Riga. Walang ibinigay na dahilan o hangganan ang nasabing kalatas. Bukod dito, kinumpirma naman ni Russian Press Secretary Dmitry Peskov na naghahanap ngayon ng ibang bansa na posibleng mapag-aangkatan ng langis ang Russia upang mapunan ang domestic shortages. Isang hakbang nakakatuwa para sa itinuturing na world's largest natural gas reserves at pangalawa sa pinakamalaking oil exporters sa mundo. Ang kakulangan sa supply ng langis ay lubhanang nararamdaman ng mga Ruso. Вот смотрите, вон там заправка Лукойл, а вот это очередь за бензином. Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином, Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Upang matugunan ang mahabang pila sa mga gasolinahan, nagpapatupad na ngayon ng malawakang fuel rationing ang pamahalaan, pagban ng Russian oil export at pagbebenta ng mababang uri ng krudo o dirty fuel. Kasabay ng krisis, tuloy-tuloy naman ang pag-atake ng Ukraine sa mga teritoryong sakop ng Russia, partikular na pinupuntirya ang mga planta ng langis. Bali-balita na rin na nag-iisip ng sumuko ang ilang tropa ng Russian military dahil ang kakulangan sa langis ay nagpapabagal sa galaw ng mga nasa frontline ng gyera. At habang nasa krisis ang Russia, nagpapalakas naman ang Ukraine upang lalo itong padapain sa gyera. Ayon sa isang kilalang American author na si Anne Applebaum, walang ibang gusto si Putin kundi gawing isang Russian state ang Ukraine, kaya't hindi talaga ito susuko hanggat hindi niya napananalunan ang laban. Putin doesn't want to end the war. He wants to win the war. And to him, winning still means the same thing it always meant. It means occupying Ukraine, making Ukraine into a satellite of Russia. There isn't really a deal right now that can be done with him. The only way you could do a deal with him would be to convince him that he can't win. The only way to do that is through military pressure, sanctions, and so on. Sa pinakahuling ulat, lumagda ang Ukraine ng kasunduan sa Sweden upang makabili ng 16 na Gripen E-fighter jets na magagamit laban sa mga drones, cruise missiles at anumang aviation capabilities ng Russia. Makailang beses nang nanawagan si Ukraine President Volodymyr Zelensky kay Putin ng dialogo upang tapusin na ang gyera, subalit patuloy naman sa pagmamatigas ang presidente ng Russia. Вже усі пропозиції ми дали, щоб цю війну завершити, і Росія щоразу відмовляється. Напередодні прозвучало знов чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.